Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. Salamat kayo, Mr. President, at salamat po sa Majority Leader. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I am afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro, kilala para sa Sohoton Cave at lagoons, at katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sikreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinsi ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito.
Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.